Mga kapuso, ang flood control project na inaasahang proteksyon, siya pa palang maglalagay sa panganib sa buhay ng mga taga-Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Ayon po yan sa ilang apektadong residente. Pinondohan pa naman yan na mahigit 200 milyong piso pero tila substandard dahil winasak lamang ng nagdaang habagat. Nakatutok si JP Soriano. Sa kasagsagan ng walang patid na ulan dulot ng habagat noong nakaraang linggo, mabilis na pumasok ang tubig sa bahay nila dyan dito sa barangay San Vicente, Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Ang tubig parang flash flood na pumasok sa kanilang kusina, nanganib di lang pati sa kanilang buhay, pati na rin sa mga alagang baboy at kambing. Gaya sa maraming barangay sa Abra de Ilog at probinsya, dati na namang binabaha ang kanilang lugar. Pero ang buong akala raw nila, mahihinto na ito matapos itayo sa kanilang barangay ang milyon-milyong pisong halaga ng flood control project at river wall. Ay, napakahirap po. Sobrang hirap, di po namin alam kung saan kami pupunta. Tapos yung po mga gamit na importante, hindi namin saan ilalagay. Ganun po, pati lalo na yung mga bata, ganun po. Hindi po namin alam kung saan kami basta-basta agad susuot. Ang dahilan ng mala flash flood na baha sa barangay, itinuro sa nawasak na river wall na ito na proyekto ng DPWH base sa transparency.bettergov.ph portal. Nagkakahalaga ito ng mahigit 232 milyong piso. Sa dokumentong nakuha ng GMA News mula sa LGU ng Abra de Ilog, nakapangalan sa isang Anore Construction ang kontraktor nito. Nakitaan daw ito ng maraming bitak sa sementadong bahagi at ang mga steel sheet pile ay pinaiksi at ginawang 3 hanggang 6 na metro na lamang. Nang masira ito, nakita ng mga opisyal ng barangay ang kalidad at uri ng materyales na ginamit. Parang maliit naman po yung ginamit na na bakal. At tapos yun po, medyo may kanipisan din yung buhos ng simento. Kaya siguro nung paglakas ng tubig, nawas out kagad. Ang kawalan naman ng tamang river protection wall project sa ilang bahagi ng bayan ang sinisilip na dahilan ng ilang residente kung bakit bumigay ang ilang kabahayang nakapwesto sa tabi ng ilog nitong nagdaang habagat. Gaya ng bahay na ito. Panipis po ng panipis ang puwang ng lupa doon po sa ilang kabahayan at ang pinaghahandaan po ngayon ng mga local officials ng bayan ng Abra de Ilog ay ang dumating na bagyo at ang inaasahang pag-intensify ng habagat. Even the LGU, hindi namin, parang dumating na lang yung project na hindi nag-knock sa aming LGU. Kaya hindi kami masyadong aware dun sa mga flood controls na dumating dito sa bayan namin. Dahil dito, kanya-kanyang do-it-yourself o kanya-kanyang flood control muna ang mga residente sa tabi ng ilog. Katulad po nito, nag-sandbag po yung mga bayanihan po ito. Nananawagan po na tulungan sila kahit sako, gabion wire para po maprotektahan nila yung lugar nila. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Abra de Ilog. Dahil pabugso-bugso pa rin ang ulan, ngayong hapon ilang landslides na naman ang naitala. Gaya dito sa isang bahagi ng Apias Road na natabunan ng lupa mula sa katabing bundok. Sa isang liblib na sitio ng Barangay Alacaak sa bayan ng Santa Cruz, aabot sa mahigit 2,000 mangyan ang tila na trap sa kanilang sitio matapos mawasak ang isang bahagi ng intake dam na nagsisilbing access road o pangunahing daanan ng mga katutubong mangyan papunta at palabas ng kanilang komunidad. Ang mga naglalakihang semento ay nasa katabing ilog pa ng aming bisitahin. Ang pagkasira ng dike road sa lugar isinisisi naman ng barangay officials sa hindi pa natatapos o hindi raw natapos na flood control project sa kanilang barangay. Kung hindi natin maaksyonan ay isang dilubyo, hindi lamang po sa isang barangay, kundi sa 5 barangay dahil ito ho'y libu-libong ektaryang lupain ang masisira at mawawasak po. Hindi pa malinaw sa sumbong ng Pangulo Portal kung sino ang kontraktor ng DPWH flood control project na ito. Wala pa ring tugon ang DPWH Mimaropa sa aming mga emails at inquiries. Mula rito sa Occidental Mindoro, JP Soriano, nakatutok 24 oras.